hangin, nariyan pero hindi nakikita. Di nahahawakan pero siguradong nadarama. At nagdadala ng sarap na malayo pa lang nalalanghap na. Tonight, let's take a break mula sa lahat ng stress natin sa buhay. Mula sa traffic, sa mga gastusin sa pang-araw-araw. At sige na nga, pati na rin sa tension sa love life. Ngayong gabi, me time naman tayo, biyeros. Hingang malalim. And relax. Habang sinusulit ang ganda ng paraisong ito, ano, sama ka sa biyahe ko? Alam mo, each and every time pumunta kami dito sa Bohol, syempre dadaan kami dito sa Lobok River. At anong ginagawa natin dito sa Lobok River? Sasakay tayo sa isang malaking restaurant, di ba? Tapos nun, kakain tayo. Pero ngayon, parang different experience dahil buti may nagtayo na dito ng, well, syempre may resort, no? Beside the river. But more importantly, may stand-up paddleboard tours. Habang nag-aantay kayo, relax lang muna dito. Mas mainam gawin ang paddleboarding sa umaga, biyeros. Pagpatak kasi ng tanghali, maglalabasan na ang mga riverboats para sa Lubok River Cruise. Mas tahimik at mas matipid na alternative ito para sa iyong Lubok River experience. Find your inner peace with nature. Pero ako, I found peace at the end of the river. Ito ang Busay Falls. Dito lang umiikot ang mga riverboats habang nasa river cruise. This time, handa na ako sa pagtalon sa tuktok ng talon ng Busay. Pagbalik sa resort, hindi mga fireflies na lumilipad sa area ang makikita ko, kundi mga locals. Alam ko, ang Carnica na. Narito sila para mag-giant swing papunta sa Lobok River. Since bata pa po ako, nagtitinda na sila ng fried chicken. Meron daw silang secret ingredients sa kanilang timpla. Kaya ito nagtagal at masarap na masarap. For over 40 years, di raw nagbago ang kanilang timpla. Timplang binana mismo kay Aling Tani o Cristina Espejo Bunao. Si Aling Tani ang nanay ni Rosel na siyang may-ari ngayon ng lugar.
Sa bahay na to, nagsimula ang lahat. Ang kanilang dining area naging dining area na rin ng lahat ng gustong kumain dito. Abutin hanggang 200 to 500 pesos ang presyo ng kanilang manok. Depende syempre sa laki nito. Yun, naamoy ko na. Naamoy ko. 1 kilometro pa. Pwede na po matikman kayo ng native fried chicken, ng tani sir. Wow. Okay. Ang okay dito. To. Yung... Yan. Mainit-init pa. Oo. Okay. Gets ko na. Para siyang adobo. Oo. Para. Para siyang adobo na walang sarsa na sinipsip lahat ng sarsa doon sa loob. Oh, to the bone. To the bones. Kaya talagang malasang-malasa. Bago kasi iprito, tinitimplahan ng native na manok at pagkatapos ay pinakukulaan. Adobong fried chicken. Isang style lang yung pagluluto nyo. Oo. Yun na yun. Pag sinabi mong fried chicken nyo, yun na yun. Oh. Nakakailang benta ko kayo kada araw? Depende. Depende. Oo. Gano'ng katagal po yung marination process niyo? Hindi naman yun i-marinate. Ipaano na lang. Boiled lang siya. I-boil lang siya. Okay. Wow. Sarap siya. Pinakulo. Tapos, pag may umorder, yun, ipa-fry. Pa-fried. Ang sarap nga po. Pwede. Thank you. Singolin na mukha ko. There's a certain summer vibe in this part of Bohol, Bieros. Malamig ang simoy ng hangin. Yung tipong literal na chill. Mga kuliglig at huli ng mga ibon na tila nagpa-party. It's like listening to a lullaby. Maaga pa lang, umalis na ako patungong Laguna. Laguna ng Danao, Bohol at hindi ng Luzon, ha? Para masilayan ang sinasabi nilang Sea of Clouds. Suwertehin kaya ako? Anong oras yung magandang makarating dito para at least mas maganda yung pag... 4:30, sir. 4:30. Oo, madaling araw. Wala pang 15 minutes, ito na ang nakita ko. Bago ilabas ang mga cellphone para mag-picture-picture, take a step back and enjoy the view. Tapos, pictorial na. Ito yung lugar kung saan gusto mo lang magnilay-nilay. Lumanghap ng malinis na hangin at tumitig lang sa napakagandang tanawin. Pero para sa bihero na gusto ng konting adrenaline rush, edi mag-zipline ka! Kasabay ko ang isang lokal na tubong Manila, si Mark. Nagulat lang ako na may ganito sa Lubok. Ang akala ko lang before may floating. Pero yun pala, meron na ring mga zipline. Pero once nandun ka, napaka unforgettable na experience. Minsan may makikita kang floating restaurant sa baba.
At yun nga, minsan may makikita kang mga cliff. Overall, napakaganda ng view. Marirecommend ko talaga sa iba. Kung gaano ka-importante ang turismo sa mga Boholano, ganun din ka-importante ang kanilang local products. Dito sa Tagbilaran, may isang bakery/merienda turned resto place na suportado ang mga local farmers ng Bohol. Dito yan sa Painitan sa Bolanon. Ang painitang Bolanon sa Tagalog ay Merienda sa Bohol. Ang bibingka dito is really Bohol made. It's katamtaman. Hindi masyadong matamis at hindi masyadong matabang. maraming bibingka. Halos mga 800 to 1,000 a day. Ito ay origin sa Bohol na may ganyang mga kakanin. Merienda, ganon. Tsaka sikwate, yung tawag dito. Hot chocolate po. Yung made in cacao po. 2007, biglang nag-increase ang price sa mga bakery ingredients. May bake shop po kami. Pagkatapos, yung husband ko, nakaisip siya, mas mabuti kung local produce na lang ang gagamitin namin. Nagsimula bilang isang bakery ng mga bibingka, cassava, biko at iba pang kakanin ang Joji's. Sa cassava cake alone, we are baking more than 100 layers. Mga products namin, kami lahat gumagawa. Hindi kami nag-outsource. At isa sa tatak Boholano na ibinibenta nila ay ang kusahos. Yung kusahos, traditional way of preparing our meat here in Bohol. You have to put the salt, then marinate it with the salt for about 15 minutes. Then, after 15 minutes, you have to get the other ingredients, the vinegar and the other spices. Then, you have again to marinate it for 30 minutes. Then, after, you have to prepare it for drying. Kung ganito kung pag summertime, it will only take 3 hours. Pero kung hindi summertime, it will take you about 6 hours. Matatanggal pustiso ko dito. This is the old way of preserving food, di ba? Dina-dry and everything. Okay yun. Pero yung sa-sacrifice mo lang, yung, I guess, tenderness. Yung potential na maging tender yung mismong karne. In this case, syempre dahil i-dry mo yan, titigas siya. Pero mapapalong yung life. But then again, sometimes may mga ibang pagkain na kailangan may laban eh. Kailangan may challenge. At ito, kung may pustiso kayo, huwag nyo lang kainin. First glance, dahil wrapped in banana leaves, akala mo mahabang suman. Pero hindi. Oo, dahil parang suman nga talaga siya, pero ang loob niya ay saging na may gata, na may keso. Ito yun, no? Parang siya kamoting kahoy. Ang itsura. Okay. Mas saging siya. Hindi ko alam kung gumamit sila ng saging yung base nila. Saging. Which is good. Masarap siya. Sumasarap siya. Bagay siya kasama ng kape. Toyo pala to. Sorry. Bukod sa may preservative powers ang asin na gamit sa kusahos, tatak Boholano rin ang asin na to at export quality pa. Presenting Asin Tibuok. Ang mga coconut husk o bunot na galing sa buko ay iniipon para lagyan ng tubig alat mula sa dagat at saka ito ibibilad ng ilang linggo hanggang matuyo at tumigas. Pagkatapos ay pausukan ng mga ito hanggang maging salt rocks at ang mga bato na hahanguin mula sa pinabagang mga bunot ng nyog. Start sa pag-produce natin ng asin tibuok. Ito, gawin ito ng 3 days and 2 nights.
kung malalaki yung bundok ng usok ang gawin natin. And then pagkatapos niyan, hindi yan pwede malalabas yung apoy kasi hindi yan pa isang araw lang or isang beses lang na gawin yung maging stone ash. Gawin yung stone ash at saka pagkatapos kung lalabas yung apoy, i-spray nila ng tubig dagat doon. Hayaan nila na nakasipsip yung tubig dagat doon sa looban. Pero hindi yan off yung apoy. Palaging nakasiga doon sa ibaba. Hanggang maubos na yung lahat, yung kahoy panggatong doon sa ibaba, kung lalabas na talaga yung stone ash. And then pagkatapos nito, ito ang resulta naging stone ash. Pagkatapos noon, ilagay nito sa filter, lagyan ng tubig dagat, i-filterize yung doon sa baba, ready for cooking na. Dadaan sa 3 antas ng sea salt filter. Ang filtered seawater ngayon ang lulutuin sa mga paso hanggang maging asin. Ang tanong, may kaibahan kaya ang lasa nito sa ordinaryong asin? Tikman nga natin to, Ray. Ayan. Kasi yung pino, no? Pinong-pino. Iba yung alat. Sobrang parat. Ano yung parat? Parat ka! Alat yung mukha mo. Iba yung alat ko eh. Saka pinong-pino siya. Kung magdadala kayo Hindi siya ganun kaalat. Tama na. Balutin na natin ito. Sunugin natin ulit. Pag sinabing Bohol, aba dapat lang Chocolate Hills ang unang maisip. Pero hindi lang ito ang dapat niyong bisitahin, biyeros. Unang-una, taga Tubigon ako. Going to, for example, sa Tagbilaran or Lobok, 50 plus kilometers pero kaya ng isa't kalahati. Di mo magagawa sa Manila yan nowadays. Sobrang traffic at walang pollution pa. But the reason why Bohol is so attractive to tourists is because of the people. It's an extremely friendly place to come to visit. Malaking parte pa rin ng pamumuhay ng mga taga rito ang Lubok River. Isa pa rin ito sa pinagkukunan nila ng malinis na tubig araw-araw. Kaya ganoon na lamang ang pag-iingat nila rito. Mula sa salitang Bisaya na paglubok o sa Tagalog, pagbayo ng bigas ang salitang lubok. Dito raw kasi nagbabayo ng bigas ang mga taga rito noon. Kaya importante na panatilihing malinis ang ilog ng lubok. Kaya raw sinikap ng may-ari ng Eco Resort na to na panatilihin ang natural na ganda ng lugar. Bago raw itinayo ang Eco Lodge na to, malagbubat ang kapaligiran. Sinikap ng mga may-ari na huwag putulin ng mga puno nang ipatayo nila ang mga cottage. For 1,500 pesos a night, maaari na mag-check-in sa 100% eco-friendly mushroom-type tree houses dito. Nagsimula kami by thinking, saan ba maganda yung not so touristic? We built everything from scratch. Masukal dito dati. Hindi mo makikita yung ilog. From there was not even a road. Locally sourced. Everything is locally sourced. Some wood, not much. And mostly it's bamboo. You know, alam mo yung parang they feel at home. Parang nasa bahay lang. They can chill, relax talaga yung ambience. It's amazing. We arrived here and was like, oh wow, this is so super cool. You know, you're entirely surrounded by nature. You have everything here.
and you can just relax. I like the concept of the tree house. It's something really unique. So I've never experienced anything like this before, and I really like it. And the food is really good. It's made from something from nature itself. Kung may budget for a more high-end resort, meron din by the river. Parang ayaw mo mag-ingay dito eh. Parang gusto mo nang mag-relax. Parang gusto mong marinig yung river. Dahil yung river nasa tabi natin. So halos lahat ng suites nila. Well, actually 50% yata. Dahil sa kabila meron din. No? But anyway, ito yung ino-offer nila. Suites just by the river. At ito yung gustong-gusto ng mga foreigners dahil yung mga suites nila parang kasita na ang floor ay yan, mga native wood. Diba? Electric fan lang, walang aircon. Paglabas mo, may view kagad. Pwede ka mag-relax. Umupo lang, basa ng libro. Ayun, narinig mo yung river, narinig mo yung mga ibon. Meron kang narinig ng mga batang local kids na naglalaro. Dahil nga, hey, summer, baluarte nila to. Enjoy sila. But besides that, it's peaceful. So yun, for 5,500 ata per night, you can rent out this suite. Meron kayong microwave, mini kitchen, refrigerator, at ito ang bedroom na air-condition na. Nice, nice. Flat screen TV. King-size bed or queen-size. Basta good for two. Nice, really good view of the swimming pool and the river. Banyo, you've got your bathtub. Malawak. Aliwalas. Native feel. Anyway, mag-ingay na tayo sa labas. Mag-iingay ka dahil sa kakanguya. Samot-sari rin ang iniyahay nila dito. Pero dahil medyo hapon na, parang gusto ko ng merienda. Ano pa nga ba? Nandito na naman tayo, pero titigim tayo ng mga desserts or merienda nila dito by the river. Not just any river, but the very famous Lubok River here in Bohol. Dahil parang sinap-chop nila, tapos swinern nila, tapos naglagay sila ng strawberry. At ang kanilang kamoting latik at ang kanilang turon na may ice cream, chocolate marble. Dalawang ice cream sa harapan natin ay ang kanilang, I guess, local flavors. Yung isa ay may kamote. Yung isa may carrot. Ang tanong, babagay kaya ito sa carrot cake? O over na yan? Tastes like... Sakto lang, swabe lang. Chill. Chill. Pinapasok ko yung chill mo. Oh. Eto yung masarap. Dito tayo sisikat. Tignan natin ito. Saging. Hindi, tikman din natin ito, syempre. Uy. Alam mo, matamis na nga yung... Okay, proof lang. Proof lang kung gaano katamis yung kamote. May langgam eh. Complex carbs nga. May simple carbs naman. Ayos. Kung hanap nyo ang a quiet kind of place,
subukan ang Garden Cafe. Gutom na ako, kanina pa na si Ray. Sus! Ray, huy! Order na tayo, Ray! Sus! Ayos ba? Oh! Oh! Sabi ko sa inyo eh. Malamig ba to? A restaurant that's been around for 36 years. The idea was that we would make a restaurant that would train the deaf and as well as provide employment. It started out as a very small little bamboo restaurant and it grew up. And now it's one of the leading restaurants in town. Sa 36 staff members ng Garden Cafe, kalahati sa kanila ang deaf o bingi. So these are many of our workers. Most of them are deaf. Good. I like to work because I like to support my kids and my family. Good afternoon. Name is Joel. Joel, you like your job? So I get the food tickets and I cook the meals. And I like it. Yeah. Perfect. Thank you. Kung nagugutom kayo, if you want to order, we have hamburger and we have halo-halo. Siguradong masarap ang kain niyo rito. Meron pa kayong matututunan para sa inyong love life? Or just to sum up Bohol in one word, dito sa Carmen, may umuusbong na activity na tila hangin lang ang may alam. Hello, Andrew. I'm doing good. You? I'm very good. Why are you holding a balloon? Are we going to a birthday party? No, we're not going to a birthday party. We're going to fly a hot air balloon instead. This small? No. No. That big, inside the trailer. Okay, what's the balloon for? So the balloon that's called a pieball, and I use it to check the wind speed and wind direction. So before flying, I usually release a couple of those just to check the wind direction and the wind speed. Right. So it's going to tell us where we're going, and it's going to help me plan my navigation, the navigation of the balloon. All right, sure, go ahead. All right. Critical kasi sa pagpapalipad ng hot air balloon ang bilis at direksyon ng hangin para matansya ni Jeremy ang ruta at ang landing spot namin mamaya sa aming paglipad. So the whole flight will be how long? It depends on the wind speed and direction. Mukhang wala pang katiyakan ang aming paglipad Hindi kasi paliliparin ni Jeremy ang balloon kung masyadong malakas o kaya masyadong mahina ang ihip ng hangin. Safety first! I've tried to take flight using hot air balloons for how many years, but I always have bad luck. Why? The wind? Because of the weather, yes. How's the weather today? Well, today it looks great. Okay. In the morning forecast, there was a low chance of rain. When I checked the latest weather update, there was no more chance of rain in the afternoon. Okay. So in terms of rain, we're doing great. There's no chance of rain as of now. Just a few clouds, but nothing that we should worry about. And in terms of wind, the wind speed is great. It's quite low at the moment. Alright. Cool. Good. Good. And here we go, viajeros! Today is a day with very little wind, so the takeoff and the landing are going to be very smooth, but regardless, you always need to be prepared, okay? Okay, takeoff! Bye-bye!
Grabe, Bijeros. This is really one experience na mukhang tatatak sa aking isipan. Guess one word best describe it is peaceful. Parang siguro if you compare scuba diving and free diving. Scuba diving kasi di ba may ingay, free diving walang ingay. Riding the airplane or the chopper may ingay. Riding the hot air balloon walang ingay. So yeah, it becomes peaceful. At the same time, syempre the views, Chocolate Hill is really nice. During sunset pa, that's a huge bonus. So Perfect and peaceful. Samahan pa ng napakagandang sunset na yung Bijeros. There are no words to describe how beautiful Bohol is, and to see it from this angle is definitely something else. If you're on a tight budget and still want to see Bohol's glorious sunset, ihanda ng 20 pesos para masilayan si Haring Araw. Dito sa Himuntagon Hills. Perfect vantage point ito para sa inyong sunset session. Gaano man karami ang dapat gawin, huwag kalimutan ang sarili. Every once in a while, relax. Take a breather. And just enjoy the view.